Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99%, hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y divine lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods, habang kinausap ni Kapitan Jaihoy ang kanyang koponan tungkol sa kung gaano kahirap marating ang nangungunang 10 ng paligsahan. Sinabihan niya si Wang Ming na kumilos bilang kapalit at pumasok sa larangan kung ang kanilang kasamahan na si Kay Leon ay malubhang masugitan sa mga susunod na laban. Si Kay Leon ay nakaluhod pa rin sa sahig at mukhang babog sarado. Kinakabahan niyang tinanong ang kanyang kapitan kung talagang ganoon na ba kalala ang sitwasyon. Sa pagkadismaya, pinagalitan ni Jaihoy si Kay Leon dahil sa pagiging takot at umaasa na ang malakas na koponan ng Magic City University ay hindi magiging masyadong malupit sa kanila. Sa labas ng istasyon ng tren, sinabihan ni Tang Shi si Xu Jingming na magmadali. Nag-check si Xu Jingming sa kanyang telepono, huminto, at casual na sinabing naghihintay pa siya upang sunduin ang isang tao. Nag-usisa si Tang Shi at nagtanong kung sino ang kanyang hinihintay. Ngumiti si Xu Jingming at sinabing hinihintay niya ang kanyang kasintahan. Nagulat dito si Tang Shi. Nagbiro si Meng Di na ang mahiwagang babae ay malamig na isang magandang may mahabang binti. At sa hindi nagtagal, dumating si Song Chukyo at masayang kumaway habang naglalakad kasama ang kanyang kasama sa silid na si Chi Dongxia. Ipinakilala ni Xu Jingming si Song Chukyo sa grupo bilang kanyang kasintahan at ipinakilala rin si Chi Dongxia. Tumingin si Song Chukyo sa mga bagong tao at hiniling kay Xu Jingming na ipakilala sila ng maayos. Ipinakilala ni Xu Jingming ang kanyang pinsan na si Tang Shi at ang kanyang mga kaibigan mula sa Jiang City na sina Zhou Mingyang at Meng Di sa kanyang kasintahan. Mabilis na pinuri ni Tang Shi si Song Chukyo sa kanyang hitsura. Pagkatapos ay may pagmamalaking ipinaalala ni Meng Di kay Tang Shi na ang kanyang hula tungkol sa babae ay ganap na tama. Ngumiti si Song Chukyo kay Tang Shi at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng 3 kumikinang na pulang bote ng Gayuma. Ibinigay niya ang mga ito sa mga kaibigan ni Xu Jingming bilang regalo, at sinabing ito ay isang abot kayang B-class na bagay na makatutulong sa kanila. Habang hawak ni na Tang Shi, Zhou Mingyang, at Meng Di ang mga kumikinang na bote, si Zhou Mingyang ay lubos na nagulat. Halos hindi niya mapaniwalaan na tinawag niyang mura ang mahalagang B-class na bagay na ito dahil alam niyang ang bawat bote ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 o 6 na milyon. Iminungkahi ni Xu Jingming na bumalik muna sila upang mag-impake ng kanilang mga bag. Itinanong niya kay Tang Shi kung nasaan ang kanyang hotel upang may hatid nila siya roon. Sinabi ni Tang Shi na ito ay mga 1 kilometro ang layo malapit sa istasyon ng tren. Napansin ni Xu Jingming na ang istasyon ay malayo sa stadium ng paligsahan. Nagbuntong hininga si Tang Shi, at ipinaliwanag na dahil napakapopular ng kaganapan, ang lahat ng mas malapit na hotel ay nerserbo na matagal na ang nakalipas. Sa pag-iisip na ang distansya ay isang problema, sumabat si Song Chukyo at binanggit na mayroon siyang ilang villa malapit sa stadium. Inanyayahan niya si Tang Shi na manatili sa kanila upang mas maging madali ang mga bagay-bagay. Nagsimulang pagpawisan si Zhou Mingyang habang nakikinig. Alam niyang ang Qingshui City ay isang mayamang lugar kung saan ang mga villa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon at napakahirap bilhin.
Namangha siya sa kung gaano kayama ng pamilya ni Song Chukyo. Magalang na tinanggap ni Tang Chi ang alok at humingi ng paumanhin sa abala. Mainit na sinabi sa kanya ni Song Chukyo na ang pinsan ni Xu Jingming ay parang sarili na rin niyang pamilya, kaya hindi ito abala kahit kaunti. Inilabas ni Song Chukyo ang kanyang telepono at tinawagan si Uncle Hua, at sinabihan itong sunduin sila. Sa hindi nagtagal, isang linya ng mga mamahaling kotse ang huminto sa gilid ng daan. Ilang kalalakihan na naka-black suit at salaming pang-araw ang bumaba. Ang pinuno ng mga bodyguard na si Uncle Hua ay magalang na tinawag si Song Chukyo na panganay na binibini. Si Zhou Mingyang at Meng Di ay lubos na namangha. Naramdaman ni Zhou Mingyang ang enerhiya ng mga lalaki at napagtantong kahit ang super ay hindi bababa sa isang high tier 3 na user. Inisip ni Meng Di na alinman sa mga bodyguard na ito ay magiging isang malaking usapan pabalik sa kanilang sariling bayan. Sa pagkilos na tila normal lang ang lahat, casual na inanyayahan ni Song Chukyo ang isang nagulat na si Tang Chi na sumakay sa mamahaling kotse. Isang seryosong bodyguard ang humawak sa pinto upang bumukas habang kinakabahang sumakay si Tang Chi sa malawak na upuan sa likod. Sa loob ng kotse, humilig si Song Chukyo kay Xu Jingming, at humihingi ng papuri sa kung paano niya hinarap ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa kanya na gumawa siya ng magandang trabaho, ngunit idinagdag ni Zhou Mingyang na ang pagdadala ng kanyang mga tauhan mula pa sa lalawigan ng Sichuan ay hindi na kinakailangan. Itinuwid siya ni Song Chukyo, at sinabing ang mga bantay na ito ay nasa Qinshui City na at tinawagan lamang niya sila sandali. Nagulat, nagtanong si Xu Jingming kung ang pangunahing base ng kanyang pamilya ay wala ba sa Devil's Cave No. 7. Habang nakasandig sa kanyang bisig, ipinaliwanag niya na ang Devil's Cave No. 7 ay ang kanilang pangunahing lugar lamang, ngunit ang malakas na pamilya Som ay aktibo rin sa lahat ng iba pang malalaking kuweba. Nang marinig ito, naisip ni Xu Jingming kung gaano katakot ang kapangyarihan at kayamanan ng isang pamilya ng dakilang Grandmaster. Kinabukasan, nagsimula ang National University League sa isang napakalaking modernong stadium na punong-puno ng mga helikopter at nasa sabik na mga manunood. Sa mga upuan, tumingin sa paligid si Tang Chi nang may pagkamangha at napansin na ang mga nangungunang grupo mula sa bansa ay nagpadala ng mga piling Tier 7 Grandmaster upang pamunuan ang kanilang mga koponan. Ipinunla ni Song Chukyo na ang paligsahan ay ang pinakamagandang lugar upang makahanap ng mga bagong talento, kaya walang malaking kapangyarihan ang magpapalampas dito. May mga paputok na sumiklab sa kalangitan sa itaas ng malaking bukas na stadium upang simulan ang paligsahan. Sa entablado, ang host na si Feng Lei ay sumalubong sa maingay na madla at sinimulang ipakilala ang 10 unibersidad para sa mga laban ng koponan. Nagsimula siya sa pagpapakilala sa mga nagtatanggol na kampyon, ang Qingjing Ability University, na sinundan ng Jing University habang ang mga malalakas na koponan ay lumalabas. Pagkatapos ay pinasigla ni Feng Lei ang pagpasok ng koponan na nakuha ang ikalawang pwesto noong nakaraang taon. Sa isang malakas na boses, inanunsyo ng host ang Magic City University, sa pamumuno ng kanilang kapitan na si Xu Jingming. Naglakad ang koponan patungo sa larangan na mukhang may tiwala sa sarili at nakatutok. Nagpatuloy ng maayos ang mga pagpapakilala habang tinatawag ni Feng Lei ang susunod na koponan na papasok. Marami pang ibang malalakas na koponan ng unibersidad ang naglakad papasok sa malaking arena at pumwesto sa larangan sa ilalim ng maliliwanag na ilaw. Sa wakas, ipinakilala ng host ang sumisikat na koponan ngayong taon, ang koponan ng Baishan. Pinamunuan ni Kapitan Ji Hui ang kanyang seryosong pangkat palabas ng tunnel, kabilang ang kamakailan lamang na binugbog na si Kai Leong. Nang handa na ang lahat ng koponan, ipinaliwanag ni Feng Lei ang mga patakaran ng kaganapan. May 3 bahagi, ang laban ng koponan, ang individual na laban, at ang survival match. Sinabi niya na ang laban ng koponan, individual na laro maunang mangyari. Bago lumipat sa kapana-panabik na pag-aanunsyo ng mga premyo, ang mananalong koponan ay makatatanggap ng mga pasadyang S-Class battlesuit para sa bawat miyembro. Ang nag-iisang nagwagi sa solo ay makakakuha ng isang napakalaking 30 cubic meter space ring. Ang magwawagi sa survival ay makatuturing ng isang grade 6 protective charm na natagpuan sa isang sinaunang guho na kilala sa matatag nitong depensa. Ang mga kamangha-manghang premyo ay nagdulot ng gulat sa mga manunood.
Ang mga tao sa stands ay namangha sa kung gaano kabukas palad ang mga organizer. Pinag-usapan nila kung gaano kabaliw ang presyo ng pamimigay ng buong set ng S-Class battlesuits at sumang-ayon na gagawin nito. Mas mahirap ang mga laban kaysa dati. Pababa sa larangan, ngumiti si Xu Jingming nang may tiwala sa sarili. Habang nakikinig sa mga premyo, naisip niya na ang mga gantimpalang ito ay eksaktong ang mga nangungunang bagay na kailangan niya. Sa pagpapatuloy ng mga bagay, ipinaliwanag ni Fang Lei ang mga patakaran para sa lapunan. Ang bawat universidad ay dapat lumaban sa siyam na iba pa sa isang round. Magkakaroon ng 5 laban bawat araw sa loob ng isang mahirap na siyam na araw na panahon. Upang madagdagan ang pananabik, itinuro ng host ang malaking screen upang ipakita ang pambungad na laban. Umiwas ang board na nagpapakita ng unang laban ng paligsahan, ang Magic City University laban sa Baishan Ability University. Sa hindi nagtagal, isang asul na energy shield ang kumislap sa buong arena upang ipakita kung paano gumagana ang sistema ng kaligtasan. Ipinaliwanag ni Fang Lei na ang isang matalinong energy shield ay automatikong mag-o-on upang protektahan ang sinumang manlalaban na nahaharap sa isang nakamamatay na pag-atake. Ngunit, idinagdag niya na ang paggamit ng shield ay nangangahulugang sipakan na sa laban kaagad. Sa pagkakalatag ng mga patakaran, tinawag niya ang unang 2 koponan sa entablado. Sa stands, ang madla ay nasa sabik para sa unang laban ng Magic City University. Ang ilang tao ay nag-uusap tungkol sa sikat na S-rank na manlalaban ng koponan, ngunit ang iba naman ay nagdududa sa kanya, sa pag-iisip na ang kanyang mas mababang Tier 3 rank ay gagawin siyang mahina sa mga totoong laban. Sa paghakbang patungo sa sikat ng araw, sinabi ni Kung Shu na ang paglaban muna sa koponan ng Baishan ay talagang gandang swerte. Kumalat ang takot sa panig ng Baishan. Isang takot na kay Liang ang nakiusap kay Kapitan Ji Hui na palitan siya. Sinabi ni Ji Hui na hindi, at sinabihan silang dapat silang manindigan sa kanilang mga plano at magpakita ng malakas na presensya, kahit na sila ay matatalo. Ang natitirang bahagi ng koponan ng Baishan ay sumuporta sa kanilang kapitan. Ang batang lalaki na may matinik na buhok at ang babaeng may kulay rosas na buhok ay sumang-ayon. Sila ay determinadong ipakita ang kanilang dangal at harapin ang kaaway ng direkta. Hinugot ni Ji Hui ang kanyang espada at sinabihan ang kanyang koponan na kumilos na. Isang pinagpapawisang kay Liang ang dahan daw ang sumunod sa likod niya. Ang 2 koponan na may 5 tao ay pumwesto sa magkabilang panig ng malaking puting sahig ng arena, habang ang madla naman ay nanunood mula sa itaas. Tiningnan ng madla ang malaking pagkakaiba ng mga koponan. Ang Magic City University ay may 2 mid-tier 4, 2 low-tier 4, High Tier 3, naawa ang mga tao sa mahinang koponan ng Baishan, at sinabing ito ay isa lamang mid-tier 4 na sumusubok na magbuhat ng 4 na High Tier 3. Ang countdown ay tumunog sa buong stadium at nagsimula ang laban. Ang koponan ng Baishan ay tense at handa na, habang ang koponan naman ng Magic City University ay mukhang lubos na nakaka-relax. Tinanong ni Yao Fang si Xu Jingming kung anong plano ang dapat nilang gamitin laban sa kanilang mga kaaway. Ang gintong kidlat ay nagsimulang kumislap ng ligaw sa paligid ng mga mata ni Xu Jingming. Sa pagsasabing hindi nila kailangan ng plano, sumabog si Xu Jingming ng pula at gintong kidlat. Sumugod siya pasulong ng nag-iisa. Nagulat dito ang madla, at marami ang nag-akalang mamamatay siya sa pag-iwan sa kanyang koponan. Sa pagkakita sa solong pagsugod bilang isang malaking pagkakamali, sinamantala ni Ji Hui ang pagkakataon. Sinabihan niya sina Kai Liang at Malong na sumugod kasama niya. Inutusan niya sina Old Li at Old Wang na umatake mula sa likod at suportahan sila. Ang koponan ng Baishan ay sabay-sabay na sumugod pasulong, handang durugan ang nag-iisang kapitan. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.